Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 576, Pagpapasya. Simple lang ang mga tuntunin sa pagpili ng mga kalahok. Kinailangan nilang lumaban at manalo para patunayan na sila ay sapat na malakas para lumahok sa great competition ng Zuyu. Siyempre, hindi iyon sapat. Kung tutuusin, ang bilang ng mga inilaan na lugar ay hindi marami, mayroon lamang 5 lugar. Kinailangan nilang ipagpatuloy ang laban hanggang sa may 5 katao ang natira. Ang 5 mananalo ay tiyak na lalahok sa great competition. Dati, ang mga tao ay regular na namamatay sa yugtong iyon ng pagpili kung saan kailangan nilang talunin ang mga magsasaka mula sa Dragon Mountain. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay naiiba. Kailangan lang nilang talunin ang mga tao mula sa Zuyu o Tianfeng at sigurado silang lalahok sa great competition ng Zuyu. Dahil sa pagkakataong hindi na kailangang hamanin ang mga magsasaka mula sa Dragon Mountain, natuwa sila. Siyempre, maraming tao ang tumitingin sa mga magsasaka mula kina Zuyu at Tianfeng. Malamang mas madali silang talunin kaysa sa mga taga Dragon Mountain. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang dumating sa napakalaking fighting stage at kumaway. Biglang tumigil ang lahat sa pagsasalita, may idedeklara ang taong iyon. Lahat ay mukhang naiinip, ang pagsali sa great competition ng Zuyu ay pangarap ng maraming tao. Kahit na ito ay mapanganib, ito ay isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon. Tiyak na marami itong pakinabang para sa mga magsasaka. Ngayon, mga binibini at mga ginoo narito kayo, dapat ninyong maunawaan ng malinaw kung ano ang mangyayari. Hindi ko na kailangang magsalita ng marami. Ang mga darating sa yugto ng pakikipaglaban ay maaaring hamanin ng iba ngunit dapat kong ipaalala sa iyo na sa entablado, hindi mo maaaring patayin ng hinamon ngunit maaari kang mapatay ng mga ito. Marahil sa tingin mo ito ay hindi patas, ngunit iyan ay kung paano namin ginagawa ang mga bagay. Kailangan mong maging matapang, kung hindi, huwag pumunta sa entablado. Mabagal na sabi ng taong iyon. Lahat ay namangha. Kahit alam nilang ganito na lang palagi, kakaiba pa rin ang pakiramdam nila sa pagdinig sa mga alituntunin. Mga laban na iyon ay hindi dapat maging patas dahil ang mga pinili ng Dragon Mountain ay hindi pinayagang mamatay. Kahit na ang mga challenger na iyon ay may lakas na patayin sila, hindi nila magagawa. Ngunit ang mga hinamon ay maaaring ipahiya ang kanilang mga kalaban sa harap ng lahat, kailangan nilang maging walang awa. Gayunpaman, kahit na ang mga patakaran ay labag dito, ang hinamon ay maaaring mauwi pa rin sa kamatayan. Ang mga gustong lumahok sa great competition ng Zuyu ay kailangang patunayan na sila ay matapang, na wala silang pakialam sa kamatayan. Ang mga matatapang na tao ay walang takot, ang nasa isip at puso lang nila ay paglilinang at mga labanan. Sige, simulan na natin. Mayroon kayong hanggang tanghali para tapusin ang mga laban. Tulungan ng taong iyon at umalis sa entablado. Ang mga mata ng lahat ay kumikislap. Sa wakas, isang silweta ang bumangon sa hangin at lumapag sa entablado. Malinaw na binata siya, mga batang magsasaka lamang ang pinayagang lumahok sa great competition ng Zuyu. Lahat sila ay wala pang 30 taong gulang, iyon ay isang patakaran. Matalim ang mga mata ng taong iyon na agad na tumingin sa isang tao, simula pa lang ay balak na niyang labanan ang taong iyon. Gusto niyang labanan ng isang magsasaka mula kay Zuyu. Yun Fei Yang. Kaya iniisip ng mga cultivator ng ika-4 na layer ng Zuanqi na makakasali sila sa great competition ng Zuyu. Haha, labas. Malamig na sabi ng taong iyon. Malamig na nagtawanan ng mga tao. Nakakagulat na may mga tao mula sa Zuyu na nakalusot hanggang sa ika-4 na layer ng Zuanqi. Napakamiserable. Masyadong mababa ang antas ng paglilinang na iyon. Si Yun Fei Yang ay mukhang walang emosyon habang dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitna ng fighting stage. Hinahamon mo ako. Pirasong basura. Kung ang mga taong katulad mo ay lumahok sa great competition ng Zuyu, iyon ay isang pag-aaksaya para sa amin, isang pag-aaksaya ng magagamit na mga pwesto para sa iba pang mga kandidato. Ang mga tao mula sa Tianfeng at Zuyu ay sayang. Sabi agad ng ilang tao. Kinasusuklaman nila ang mga tao mula sa Zuyu at Tianfeng, paanong ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Zuanqi ay nagawang mapili para lumahok sa kompetisyon. Sige. Sabi ni Yun Fei Yang habang tumatango. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gitnang entablado. Bawat hakbang niya ay tila naglalabas ng kakaibang lakas sa lupa, na parabang nagkondens siya ng kung anong puwersa. Boom boom. Isang malakas na tunog ang kumalat sa hangin, nagsimulang tumibok ang puso ng lahat. Ano ang nangyayari? Nakasimangot ang binata. Tila ang mga paa ni Yun Fei Yang ay napuno ng napakalaki at napakalaking puwersa. Boom boom boom. Gumawa pa ng ilang hakbang si Yun Fei Yang, pagkatapos ay gumawa siya ng malaking hakbang na nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Ang mga paa ni Yun Fei Yang ay naglalaman ng puwersa ng lupa. Si Yun Fei Yang ay pinagsama sa lupa, ito ay ang pinagsamang lupa ng tao. Isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zuanqi at nakapasok na siya sa misteryosong dimensyon ng pagsasanib ng lupa ng tao. Ang mga tao ay namangha. Tila minamaliit nila ang lakas ni Yun Fei Yang. Siya ay pinagsama sa lupa, kaya ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga tao. Para itong si Lin Feng sa kanyang pagsasanib ng lupa ng tao, sa tuwing ginagamit niya ang kanyang espada, napupuno ito ng puwersa ng lupa. Ang pagsasanib ng lupa ng tao ay pareho, pinayagan nito ang isang magsasaka na humiram ng puwersa mula sa lupa. Ang ganitong mga magsasaka ay maaaring talunin ng mga tao na ang antas ng paglilinang ay mas mataas kaysa sa kanila. Sa determinasyon, sapat na madaling pumatay ng mga taong may mas mataas na antas ng paglilinang. Ngunit bukod sa pagsasanib ng lupa ng tao, tila may isa pang mahiwagang kakayahan si Yun Fei Yang.
Tila lubos niyang naiintindihan ang puwersang pang-terrestrial na iyon. Nagsimulang manginig ang agresibong binata sa entablado, nakatitig lang siya kay Yunfei Yang na unti-unting dumating sa harapan niya. Isang nakakatakot at mapang-ipang enerhiya ang bumagsak sa katawan ng taong iyon na lalong nagpatibok ng kanyang puso. Mawala. Sigaw ng isang boses habang ang dalawang kamao ay gumagapang patungo sa kanyang dibdib at marahas na bumangga dito, kaya agad siyang lumipad. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Boom! Sinundan ng mga tao ang silhouette gamit ang kanilang mga mata. Isang suntok. Natalo ng cultivator ng ika-4 na Zuan-Chi layer ang cultivator ng ika-5 Zuan-Chi layer sa isang suntok. Ang suntok na iyon ay naglalaman ng matinding mapang-ipang puwersa, ito ay hindi mapigilan. Kung may maglalakas loob namang insulto muli sa akin, kailangan nilang pasanin ang kahihinatnan nito. Aside kay Yunfei Yang na mukhang walang emosyon gaya ng dati. Kinasusuklaman niya ang mga taong nagdulot sa kanya ng kaguluhan, gusto niya ang kapayapaan at katahimikan. Sa suntok na iyon, gumawa siya ng malaking pagsisikap upang makakuha ng pangmatagalang pahinga, gusto niyang takutin ang lahat. Pagkatapos ay bumalik si Yunfei Yang kung saan siya unang nakatayo at ipinikit ang kanyang mga mata upang magkaroon ng kapayapaan ng isip. Walang ibang gustong humamon sa kanya, masyado siyang nakakatakot. Ika-4 na Zuan-Chi layer. Ang mga napili na para lumahok sa great competition ng Zuyu ay lahat ay napakalakas. Si Yunfei Yang ay nakalusot pa lamang sa ika-4 na Zuan-Chi layer ngunit madali niyang talunin ng mga tao sa ika-5 Zuan-Chi layer, ang paghamak sa kanya ay isang pagkakamali. Ang mga tao mula sa Zuyu ay lahat ay namangha at nakatingin kay Yunfei Yang na nakapikit ang mga mata. Hindi sila nakaimik. Hindi talaga nila siya kilala dahil napakamisteryoso niya. Bigla siyang sumulpat mula sa kung saan, hindi siya mukhang malakas at nagawa pang mapili para sa kompetisyon. Ngunit, hindi nakakagulat, lahat ng mga napili ay hindi kapanipaniwalang malakas. Tila, si Yunfei Yang ay mula sa Duanren City. Bumaba sa stage, isang lalaking mukhang may sakit ang nagulat at tumingin kay Yunfei Yang, nakangiti ito sa kakaibang paraan. Ang mukhang may sakit na lalaking iyon ay si Lin Feng. Sa gilid niya, nandoon si Xiao Yan na nakahawak sa manggas niya. Mukhang mali ang pagkakaintindi ng lahat sa kanya. Naisip ni Lin Feng. Si Yunfei Yang ay hindi isang ordinaryong cultivator. Mukha siyang sobrang ordinaryo ngunit hindi. Hindi pa siya binigyang pansin ni Lin Feng noon ngunit isang sandali bago, sa panahon ng labanan, nakatuon si Lin Feng sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Napagtanto ni Lin Feng na si Yunfei Yang ay hindi gumamit ng puwersa, at hindi ginamit ang kanyang human earth fusion. Sa totoo lang, ginamit niya ang determinasyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 577, isang kamao. Nagawa ni Yunfei Yang na talunin ng isang cultivator ng ika-5 Zuan-Chi layer sa isang suntok. Pinalipad pa niya ito. Hindi na mukhang proud at mayabang ang taong humamon sa kanya. Napagtanto ng mga tao na ang mga magsasaka sa entablado ay hindi madaling talunin. Kumikislap pa rin ang mga mata ng ilang tao habang nakatingin sa mga henyo sa entablado, imposibleng lahat ay kasing lakas ni Yunfei Yang. Hindi lahat sa kanila ay maaaring gumamit ng human earth fusion. Sa entablado, sa gitna ng mga nagsasaka ng Dragon Mountain, mayroon lamang dalawang nagsasaka ng ika-5 Zuan-Chi layer. Lahat ng iba ay nakalusot sa ika-6 na layer ng Zuan-Chi at talagang nakakatakot. Bukod dito, naroon din ang mga magsasaka mula kay Tian Feng sa kanilang kanan, ang mga sugo. Sinabi ng mga alingaw na natanggap nila kamakailan ang titulo ng sugo sa Tian Feng. Ang pinakamahina ay sa ika-5 Zuan-Chi layer at 3 sa kanila ang nawawala sa entablado. Kung tungkol sa mga magsasaka mula sa Zuyu, sila ay natagpuan sa kaliwa. Agad na pumunta si Duan Wu daw kay Mi Cheng, hindi sasali si Duan Wu Ya at nawala si Lin Feng. Kaya dalawang tao ang nawawala sa kanilang grupo, ang kanilang grupo ay binubuo lamang ng. Sa pangkat ng 7 iyon, mayroong dalawa sa ika-4 na layer ng Zuan-Chi. Ang isa sa kanila ay isang mataas na opisyal mula sa Zuyu, Yu Jian, ang isa pa ay si Yunfei Yang na lumaban na. Ang iba ay nakalusot sa ika-5 o ika-6 na Zuan-Chi layer. Kaya naman, maraming tao ang nakatingin kay Yu Jian kaya napangiwi siya. Napakaraming tao ng ika-5 Zuan-Chi layer ang gustong lumaban sa kanya, tiyak na nagalit siya. Sa dinami-dami ng taong naglalakad patungo sa entablado, wala ni isa sa kanila ang mukhang mayabang at mayabang gaya ng una. Ang mga challenger na ito ay mukhang malamig at masungit. May naunang dumating sa entablado, pinatigil ang lahat ng iba sa kanilang mga track. Napatingin silang lahat sa kakaakyat lang sa stage. Mukhang may sakit at namumutla ang binatang iyon. Mukha siyang nasiraan ng loob at hindi man lang matapang. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay maganda, tulad ng isang sikat ng araw. Mukha siyang simple at optimistic. Nakikita iyon ng isa mula sa kanyang mga mata. Maraming nakasimangot na nagulat, ano bang meron sa taong iyon? Ginamit nila ang kanilang mga celestial na mata upang tumingin sa kanya at natuklasan na ang kanyang chi ay napakahina. Hindi pa siya nakakalusot sa Zuan-Chi layer. Bakit siya pupunta sa stage? Gusto niyang labanan ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zuan-Chi. Sa katunayan, hindi ito isang ilusyon, talagang lumakad ang binata sa entablado. Napatulala ang mga pababa ng stage at namangha ang mga nasa stage nang makita nila ang binata na naglalakad papunta sa stage. Kakaiba ang itsura ng binata. Mukha siyang nanghihina at may sakit ngunit nasa mukha niya ang napakagandang ngiti. Ang kakaiba sa binata ay hindi siya nag-iisa, may kasama siyang batang babae na nakapusod ang kanyang buhok. Tumingin sila sa kaliwat kanan na mukhang sobrang walang muwang at inosenteng curious. Sa madaling salita, kakaiba siya kaya nakuha niya ang atensyon ng lahat.
Nawawala ka ba? Walang pakialam na tanong ni Eugene. Gamaan din ang pakiramdam niya dahil lahat ay nakatingin sa kakaibang tao na iyon at hindi na sa kanya. Siyempre, nasa tamang lugar si Lin Feng, hindi siya nawala. Noong una, siya ay dapat na nasa gilid ng entablado kasama ang grupo mula sa Zuyu ngunit nagbago ang mga bagay. Tumiti siya at umiling. Tiningnan niya si Eugene sa mainit at palakaibigang paraan. Nais ng aking nakababatang kapatid na babae na sumama sa akin at panoorin ang great competition ng Zuyu ngunit mas maganda ngayon, mayroon akong pagkakataon na umakyat sa entablado. Tuwang-tuwa ako na makakalaban ko ang isang taong sasali sa great competition ng Zuyu. Tinulungan si Lin Feng nang walang pakialam. Lahat ay namangha. Napakawalang muwang na lalaki. Gusto ng kanyang nakababatang kapatid na babae na dalhin siya at panoorin ang great competition ng Zuyu kaya napagpasyahan niyang pumunta sa stage na iyon, hindi ba niya alam kung ano ang ibig sabihin nito? Okay, sabi ni Eugene habang nakakunot ang noo, ang kanyang mga kilay ay parang mga espada at ang kanyang mga mata ay mukhang matalas. Kahit na nakangiti siya ay parang may sasaksak pa rin siya sa mga mata niya. So sino sa amin ang gusto mong kalabanan? Mapanuksong tanong ni Eugene. Gusto niyang mabawi ang prestihiyo na nawala sa kanya kanina nang pinagtatawanan siya ng mga tao. Ang kakaiba at kakaibang lalaki na iyon ay isang mahusay na paraan upang gawin iyon. Ikaw, syempre, hindi mo ba napapansin na lahat ng tao ay gusto kang lumaban? Sabi ni Lin Feng na may parehong maningning na ngiti sa kanyang mukha. Si Eugene ay hindi nakaimik, ang kanyang mga mata ay mukhang mas matalas at matalas. Sa sandaling iyon, itinuring ni Eugene ang kakaibang lalaki na iyon bilang isang walang katapusang tanga, ngunit ang tanga na iyon. Nakakagulat na gustong lumaban sa kanya. Ang Celestial Ice Skill ay napakakaraniwan sa Dragon Mountain, kahit na hindi pa ito nakita ni Eugene sa Zuyu, syempre, natutunan niya ito sa Dragon Mountain. Nang makita niyang napakababa ng cultivation ng estranghero kaya napakalayo niya sa Zuan-Chi layer, naawa siya sa kanya. Gayunpaman, ang kakaibang lalaki na iyon ay gustong lumaban sa kanya. Alam mo bang pwede kang mamatay? Kaya kitang patayin dito. Ipinahayag ni Eugene na mas matalas pa ang boses. Nakatitig siya kay Lin Feng at nagpatuloy. Kung mamatay ka, ano ang mangyayari sa iyong maliit na kapatid na babae? Sinong mag-aalaga sa kanya? Talagang ayaw ko sa mga taong nangangahas na hiyain ang aking kapatid, sasampalin kita ng 10 beses ngayon. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Alam na niya ang kahihinatnan ng labanan. Sasampalin niya si Eugene ng 10 beses. Ikaw na maliit na basura, wala na akong ganang makipag-usap sa iyo. Sabi ni Eugene, sa wakas ay nawalan na siya ng gana. Humakbang siya pasulong sa nagsimulang tumakbo, parang espada ang buong katawan niya. Gusto niyang ipakaw si Lin Feng. Tumipat din ang ilang sword energy patungo kay Lin Feng at sumipol ito sa hangin. Ang mga damit ni Lin Feng ay mga ordinaryong damit at sa isang iglap ay napunit. May mga butas sa lahat ng dako. Nakangiti pa rin si Lin Feng sa napaka-wrangle na paraan, mukha siyang kaawa-awa, ngunit nanatiling tiwala. Krr. Ang nakakatakot na espada na si Chi ay nagiging matalas at matalas, si Eugene ay hindi tumatakbo ng mabilis ngunit sa isang iglap ay nakarating na siya sa harap ni Lin Feng. Ang kanyang sword energy ay naglalagay ng higit at higit na presyon sa katawan ni Lin Feng. Pagkatapos mong mamatay, kapag pumayag ang kapatid mo, kaya ko siyang alagaan ng ilang taon. Malamig na sabi ni Eugene. Itinaas ni Eugene ang kanyang daliri, ito ay kasing talas ng isang espada at tiyak na makakasaksak kay Lin Feng hanggang sa mamatay. Tulad ng inaasahan, gusto siyang patayin ni Eugene. Naisip ng karamihan habang nakatingin sa daliri ni Eugene, gaano kalupit. Normal lang iyon, kahit sino ay pumatay sa kanya. Gustong mamatay ng kakaibang lalaki na iyon. Nang makita nilang itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamao, nakita nilang mas nakakaawa siya. Ang kanyang kamao ay walang lakas, hindi ito nagpapakalat ng anumang kahangahangang liwanag, siya ay mukhang masyadong desperado. Ito ay isang simple at mahinang kamao. Nais bang gamitin ni Lin Feng ang kanyang kamao para harangan ang daliri ni Eugene? Siguradong mamamatay siya. Paano ba makakabangga ang isang kamao sa isang espada? Naisip na nila ang kamay ni Lin Feng na nasugatan. Sa wakas, nakita nilang nagbanggaan ang daliri at kamao. Hindi natusok ng daliri ang kamao, wala ring lumabas na dugo. Isang banayad na tunog lamang ang kanilang narinig, ang tunog ng mga bitak ng buto. Nasira ang phalanx ni Eugene. Nagpalabas si Eugene ng mahaba at masakit na sigaw ng paghihirap na nagpang-inig sa tenga ng lahat. Patuloy na sumisigaw si Eugene. Ang kanyang daliri, na parang espada, ay hindi natusok sa kamao ni Lin Feng. Sa halip, nabali ito nang bumangga ito sa kamao ni Lin Feng. Ang kamao ay nanalo, nakakagulat. Simpleng kamao ba talaga iyon? Sampal. Isang bagong tunog ang kumalat sa hangin na ikinagulat ng lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 578. Nakakahiyang mga sampal. Ang malinaw at maliwanag na tunog na iyon ay ang tunog ng kamay ni Lin Feng sa mukha ni Eugene. Sinasampal siya. Hindi naman siya sinasampal ng marahas na mas nakakahiya. At hindi pa tapos, sinabi ni Lin Feng na sasampalin niya siya ng 10 beses. Sampal. Napakabilis na sinasampal siya ni Lin Feng, walang nakakakita sa kanyang kamay dahil kumikilos siya sa bilis ng liwag. Sinasampal ni Lin Feng ang mukha ni Eugene ngunit para sa kanya, parang sinasampal ang kanyang puso at pride. Huminto si Lin Feng sa paghampas sa kanya pagkatapos ng 10 beses. Si Eugene ay mukhang hindi makapaniwala sa sarili niyang mga mata.
Nakangiti pa rin si Lin Fang sa kanya sa isang matangkad na paraan, ngunit sa isang paraan, ang ngiting iyon ay mukhang masama. Hanggang sa sandaling iyon, walang nakakaintindi kung bakit napakahina ng chi ni Lin Fang at kung bakit sinasampal niya si Yu Jian, na nakalusot sa ika-4 na layer ng Zuan Qi. Malinaw na hindi nila alam na si Lin Fang ay may lakas ng mga Herukas at maaari itong umikot ng 5,000 beses sa kanyang katawan. Ang pisikal na lakas ni Lin Fang ay kapareho ng isang cultivator ng ika-5 Zuan Qi layer. Nangangahulugan ito na ang kanyang mga suntok ay kasing lakas ng mga pag-atake ng mga cultivator ng ika-5 layer ng Zuan Qi. Sa harap ni Lin Fang, si Yu Jian ay walang magawa, at lalo na hindi gamit ang isang daliri. Ang pagsisikap na labanan si Lin Fang ay walang silbi. Sa simula, gusto kitang sampelin ng 10 beses pero pagkatapos ng sinabi mo, sasampalin pa kita ng 10 beses. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Si Yu Jian ay hindi nakaimik at blankong nakatingin sa kanya, hanggang sa puntong nakalimutan na niyang lumaban. Sinasabi ni Lin Fang na sasampalin pa siya ng 10 beses na parang isang normal na bagay. Gusto siyang sampelin ni Lin Fang at magagawa niya ang gusto niya. Krr. Krr. Isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang lumitaw. Biglang naging matalim na espada si Yu Jian. Moron. Boom. Biglang dama po ang kamao ni Lin Fang sa dibdib ni Yu Jian, parang may sumabog na bomba sa dibdib niya. Agad ding nawala ang kanyang sword energy. Ang mga taong tulad mo ay hindi dapat nakatayo sa entablado na iyon, ikaw ay isang kahihiyan. Sabi ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, muli niyang sinampal si Yu Jian ng 10 beses. Hindi siya gumagamit ng labis na lakas ngunit sapat na iyon upang sirain ang pagmamataas ni Yu Jian. Sinisira ni Lin Fang ang kanyang sigla, sinisira ang kanyang determinasyon at ang kanyang paghahangad sa landas ng paglilinang. Lahat ng sinabi ni Lin Fang, bawat sampal, lahat ng bagay na iyon ay labis na nakakasugat sa kanyang puso. Hindi mailarawan ng mga salita ang naramdaman ni Jian. Kahit na hindi siya pinapatay o sinasaktan ni Lin Fang, dinudurog niya ang kanyang sigla. Si Yu Jian lang ang una. Sina Yu Qin, Wu Qing at ang 2 taong nakaitim na damit. Naalala sila ni Lin Fang sa kaibuturan ng kanyang puso. Kailangan niyang makaganti. Gusto ng mga taong iyon na mamatay si Lin Fang. Hindi niya sila bibigwin, siya ay magiging isang Diyos ng kamatayan at lipulin sila. Kaiya-hiya. Mawala ka, sinuntok ni Lin Fang si Yu Jian at pinalipad siya, mabigat siyang bumagsak sa lupa. Si Yu Jian, cultivator ng ika-4 na layer ng Zuan Qi, ay hindi nakatiis ng isang pag-atake, gaano kalungkot. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Lin Fang ay nagkaroon ng napakalaking kalamangan sa kanya. Dilat na dilat ang mga mata ng lahat na parabang sinusubukan nilang makita kung gaano kalakas si Lin Fang. Gayunpaman, nadismaya sila dahil hindi gumamit si Lin Fang ng anumang mahiwagang kapangyarihan o kasanayan, sinuntok pa lang niya si Yu Jian. Hindi ito maganda o kahanga-hanga, mukhang payak, sinampal lang niya ito. Ito ay dahil hindi gumamit si Lin Fang ng anumang kasanayan, na naging dahilan upang siya ay maging mas katangi tangi at malakas. Lakas, ito ay isang uri ng pisikal na lakas. Naisip ng ilang tao. Napakahina ng chi ni Lin Fang, tila hindi pa siya nakakalusot sa Zuan Qi layer. Ngunit natalo niya ang kanyang kalaban sa isang welga. Akala ng lahat ay kabaligtaran ito at papatayin siya ni Yu Jian. Ngunit nagulat sila ni Lin Fang at tinuruan sila ng magandang aral. Bukod sa chi, ang mga magsasaka ay maaaring gumamit ng iba pang mga bagay, tulad ng pisikal na lakas, na mayroon ang lahat. Ang problema ay ang ilang mga tao ay hindi nakakakita ng mga magsasaka na gumamit ng pisikal na lakas sa loob ng napakatagal na panahon, ang ilan sa kanila ay hindi pa nakakita ng sino mang gumamit ng pisikal na lakas. Si Lin Fang ay isang espesyal na magsasaka. Ang mga pisikal na kasanayan ay dahan-daang nawala sa mundo ng paglilinang. Mas gusto ng mga modernong magsasaka ang pag-aaral ng mga mahiwagang kasanayan, o magsanay ng pagtatanim ng espada at talem. Nagustuhan nilang matutunan kung paano makabisado ang mga elemento, hangin, apoy, kulog. Nagustuhan nila ang mga teknikal na kasanayan. Napakakaunting mga tao ang nakakaalam kung ano ang mga pisikal na kasanayan. Gayunpaman, ngayon, nakakita sila ng isang malakas na cultivator na hindi gumagamit ng mahiwagang kasanayan ngunit pisikal na kasanayan. Sa isang iglap, nagawa niyang durugan ng isang napakalakas na magsasaka sa isang payak at simpleng suntok, nabali niya ang daliri ni Yu Jian. Hindi siya gumamit ng purong chi o anumang bagay. Pagkatapos, sinampal niya si Yu Jian, na talagang hindi makalaban. Iyon ay isang napakabihirang kasanayan. Naisip ang isang binata sa entablado sa sandaling iyon. Si Lin Fang ay mukhang may sakit at ang kanyang balat ay mukhang may kantab ngunit ang kanyang ngiti ay napakaganda. Nakikita ng mga tao na ang kanyang ngiti ay puno ng kumpiyansa, siya ay lubos na kumpiyansa. Kahit mukhang may sakit siya, hindi niya pinagdudahan ang sarili niya. Hinamak siya ng lahat dahil sa kanyang ngiti at mahinang hitsura, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa kanyang puso, alam niyang napakalakas niya. Wala siyang pakialam sa mga ekspresyon ng pagtataka ng mga tao, actually, napatunayan nito ang lahat. Kawili-wili. Naisip ni Yun Fei Yang habang nakatingin kay Lin Fang. Nagulat si Yun Fei Yang sa lahat maliban kay Lin Fang. Ang mga tao noong una ay inakala na ang ikalawang labanan ay hindi kawili-wili dahil ang una ay napakahusay, ngunit sa huli, ang mga tao ay namangha sa panonood ng pangalawa. Nakatuklas sila ng isa pang uri ng magsasaka, isang pisikal na magsasaka. Tumigil si Lin Fang sa pagtingin kay Yu Jian. Hindi sina Yu Jian at Yu Qing ang kanyang pang-target. Maaga o huli ay durugan niya sila, talo sila sa mga mata ni Lin Fang. Marahil ay labis silang natuwa sa katotohanang nawala si Lin Fang, akala nila ay patay na siya at napatay na noong gabing iyon.
Hindi nila alam na maaga o huli ay mamamatay sila, wala na silang katubusan. Tiningnan ni Lin Fang ang lahat ng tao sa entablado. Siyempre kilala niya silang lahat. Pamilyar sa kanya ang 7 sugo. Maging ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay naroon at maaaring hominin. Makikilala pa ni Lin Fang ang ilang tao sa kanila. Nandyan si Tang Yuyu na kabilang sa pinakamatanda at pinakamayamang pamilya ng Celestial Dragon, siya ay mukhang malamig tulad ng dati. She looked like a crane amongst chicken, hindi nang ahas ang mga tao na tingnan siya sa mga mata. Sa kanan niya, may isa pang magandang babae, napakaganda niya. Si Qing Mengzin yun. May maningning na ngiti sa mukha niya. Kasing lalim ng dati ang cleavage niya, ilang lalaki ba ang nahuhulog sa kanya? Ilan ang maglalakas loob na salakayin sila. Nagulat din si Lin Fang sa isang lalaking nakatayo sa pagitan ng dalawang dilag na iyon. Sa pagitan nila ay halos hindi siya nakikita. Nang makita siya ni Lin Fang, napagtanto niyang mali siya sa pag-iisip na ang lalaki ay hindi gaanong pinapansin ng dalawang babaeng iyon. Siya nga, mukhang ordinaryo, ngunit sa katunayan ang kanyang chi ay hindi kapanipaniwala. Kasama niya sa pagitan ng dalawang dilag na iyon, iginagalang ang aesthetic criteria, mukhang harmonious ang eksena. At saka, nakita na ni Lin Fang ang taong iyon. Sa palasyo ng Cosmic Market, nakita niya si Li Hen. Ang binatang iyon sa pagitan ni Tang Yuyu at Qing Mengzin ay ang kasama ni Li Hen sa Cosmic Market. Hindi naniniwala si Lin Fang na kapatid niya si Li Hen. Ang matandang lalaki na pinagpalit ni Lin Fang ng Sanguine Soul Grass ay nagsabi sa kanya na may mga tao na maaaring lumabag sa ilang mga patakaran doon, ang binatang iyon ay isa sa kanila. Sa sandaling iyon, halatang may naisip na pangalan si Lin Fang. Imperial City ng Dragon Mountain, Jun Moshi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 579. 7 nanalo. Sa Zuyu, si Duan Wu daw ay sobrang agresibo at marahas. Kung may nagkasala sa kanya, pinatay niya sila. Ngunit, naging mabuti siya sa mga mabubuti sa kanya. Siya ay ganap na walang takot. Gayunpaman, iba si Jun Moshi. Hindi siya marahas o agresibo. Nakangiti siya, ordinaryo ang itsura niya, pero ang chi niya ay patunay na malakas siya. Sino ang mas malakas sa pagitan ni Duan Wu daw at Jun Moshi? Naunawaan ni Lin Fang na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya matatalo ang 2 taong iyon, ni hindi niya kayang talunin sina Tang Yuyu at Qing Mengzin. Lumakad si Lin Fang sa gilid ng stage, tumahimik ang mga tao. Nang kumalma sila ay napagtanto nilang mayroon na naman silang problema. Sina Yun Fei Yang at Yu Jian ay 2 cultivator na may pinakamababang antas ng cultivation sa entablado. Napatunayan ni Yun Fei Yang kung gaano siya kalakas noong unang labanan. Si Yu Jian ay lumitaw bilang isang mahina ngunit walang nagawang hamanin si Yu Jian dahil si Lin Fang ay masyadong mabilis. Ngayon ay hindi na nila siya kayang hamanin muli dahil siya ay nasugatan. Ang tanging natitira ay mga cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer at ang pakikipaglaban sa kanila ay maaaring maging napakahirap. Mayroong 5 bukas na mga pwesto para sa mga potensyal na kandidato, ngunit hindi sila madaling makuha. Masyadong nakakatakot ang paglalagay sa buhay ng isang tao sa mga ganitong kondisyon. Susubukan ko, tulungan ng isang tao sa sandaling iyon. Siya ay tumingin malamig at hiwalay. Gamit ang kanyang daliri, itinuro niya ang isang cultivator mula kay Zuyu, sa isa sa 2 cultivator na nakasuot ng itim na damit. Ang 2 iyon ay nakalusot hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer, sila ay lumitaw mula sa kung saan sa Zuyu at hindi alam ni Lin Fang kung sino sila o kung ano ang kanilang katayuan sa lipunan. Masama at malamig ang tingin ng nakaturo sa kanila. Dahan-dahan siyang umakyat sa stage at naglabas ng napakalakas na enerhiya, ang ekspresyon ng mukha niya ay tila mas malamig at mas malamig. Anong malamig na enerhiya? Akala ng karamihan. Ang taong iyon ay nagbigay sa kanila ng napakalamig na impresyon. Mukha siyang brutal at bayolente, para siyang sisabog o sisabog. Ngunit ang mga nasa entablado ay hindi rin mahina, lahat sila ay may nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban. Alam kong pareho ka at ako, we are blade cultivators. Ilabas mo ang sa iyo. Malamig na sabi ng challenger. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinugot ang talon na daladala niya sa kanyang likuran, isa itong simple ngunit matalas na talon. Ilang Asher Dragon Lights ang kumikislap sa talon na iyon. Ito ay isang magandang talon. Malamig na sabi ng nakaitim na nasa bewang ang mga kamay. Dagdag pa niya, kapag binubunot ko ang talon ko, laging may dumadaloy na dugo. Kaya, bago ka papatayin, huhugutan ko ang talon ko. Masyado kang confident sa sarili mo. Sabi ng mukhang malamig na binata na may asul na talon. Lalong tumindi ang kanyang blade energy at lumabas ang malakas na hangin sa paligid nito. Napapaligiran siya ng blade energy na dumadaloy sa paligid niya. Yung nakaitim ay biglang napalibutan din ng malakas na hangin, ang mga itim na damit niya ay lumipad sa hangin. Siya ay naglalabas ng nakamamatay na enerhiya. Mag-away tayo, sabi ng mukhang malamig na binata. Sa isang iglap, walang pagdadalawang isip niyang ibinagsak ang sarili sa kalaban. Roar! Isang dagandong ng dragon ang kumalat sa kapaligiran. Tila ang Asher Dragon na inukit sa talon na iyon ay buhay at nagbabagong anino. Mukhang galit na galit ang nakaitim, gusto niyang sirain ang naghahaman. Place rate, sigaw nung nakaitim na damit. Ang kanyang mga kamay ay naging kumikislap na mga blade at lumipat patungo sa Asher Dragon Blade Shadow at winasak ito. Gayunpaman, ang mukhang malamig na binata ay tumalon patungo sa nakaitim na damit. Nakataas sa ere ang kanyang talon at mabangis niyang ginagalaw ito. Sa pagkakataong ito, 5 Asher Dragon ang lumitaw at umungal, ibinuka nila ang kanilang mga bibig na nagpapakita ng kanilang mga ngipin at itinapon ang kanilang mga sarili sa nakaitim. Gusto nilang lamunin siya.
Ang nakaitim ay yurakan sa lupa at umatras ng buong bilis habang naglalabas ng napakapangit na purong chi na puno ng enerhiya ng talim. Boom boom. Isang nakakatakot na purong chi blade ang lumabas sa kanyang katawan at lumipat patungo sa Asher Dragons ng buong bilis. Ang dalawang mandirigma ay kumikilos ng buong bilis. Mamatay. Isang malamig na boses ang lumabas sa hangin. Ang nakaitim ay nakakagulat na huminto sa pag-atras, sa halip, nagsimula siyang tumakbo pasulong sa challenger. Papalapit siya sa kanya. Marahas at brutal ang talon ng challenger habang maliksi at magaan ang husay ng nakaitim. Baka gusto ng nakaitim na alisin ang talon, kaya naman papalapit siya sa naghahaman. Ang Asher Dragon Blade skill, gaya ng inaasahan, ay hindi hamarang sa skill ng nakaitim. Ang nakaitim ay napakalapit sa naghahaman, sa wakas, isang madilim na malamig na liwanag ang lumitaw. Dahil mabilis at mahusay, maraming tao ang nakakita lamang ng ilaw at walang nakitang talon. Ang talon na iyon ay lubhang nakamamatay. Ang mukha ng challenger ay lubhang nagbago, naglabas siya ng ilang purong chi at ilang nakakatakot na blade energy. Ang kanyang Asher Dragon Blade ay umatras at pagkatapos ay lumipat patungo sa isa sa itim. Biglang, isang metal na tunog ang lumitaw sa hangin, at ilang sparks ang lumitaw sa atmosfera. Nagbanggaan ang dalawang talon. Hindi na mukhang panic struck ang challenger, ngumiti siya ng masama. Place rate. Galit na sigaw ang binata. Sa isang iglap, ang kanyang asol na talon ay nabasag sa ilang mas maliliit na talon na lumipat patungo sa isang nakaitim na damit. Napakalapit nila sa isa't isa, at ang maliliit na talon ay gumagalaw sa leeg ng nakaitim na damit. Kung ang mga talon na iyon ay umabot sa kanyang lalamunan, tiyak na mamamatay siya. Ang nakaitim na damit ay kailangang magdesisyon sa isang iglap, hinahatak niya ang isang mahabang mukha. Agad siyang nahiga sa entablado at dumaan ang mga talon sa itaas ng kanyang ulo ngunit kasabay nito ay naramdaman niyang may ibang talon na gumagalaw patungo sa kanya. Naitulak ang kanyang talon at biglang dumaikit sa kanyang lalamunan ang gilid ng isang talon. Napatingin siya sa challenger na nakangiti sa kanya ng maitim. Natalo ka, sabi ng challenger sa lalaking nakaitim, malamig ang boses. Sabi ng nakaitim sa masamang paraan. Nakakagulat, ginawa mo ito ng paraan. Bahagi lang yan ng laban. Sobrang tiwala at mayabang ka ngayon. Kung ito ay isang labanan sa kamatayan, patay ka na. Sinong mag-aalaga sa paraan ng ginawa ko? Malamig na sabi ng challenger with the same evil smile, nataranta naman ang nakaitim. Nawala ko. Sabi nung nakablack na parang nahihiya. 3 tao mula sa Zuyu ang lumaban, 2 ang natalo, kasama siya. Inalis ng challenger ang kanyang talon at agad na naglakad patungo kay Linfang. Siya ang pangalawang nanalo. Kung mananatili siya hanggang sa katapusan, makakasali siya sa great competition ng Zuyu. 2 tao. Akala ng karamihan. Nanalo si Linfang at ang mukhang malamig na challenger. Sa isang iglap, natuwa ang mga tao. Maraming cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer, kung nanalo si Linfang sa kanyang laban bakit hindi sila? Mayroon pa ring ilang mga cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer sa mga tao mula sa Zuyu, at si Tianfang ay may ilang cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer. Lahat sila ay mga potensyal na target para sa mga challenger. Ang mga nakalaban na ay hindi na muling maamon, kailangan nilang bumawi. Sa makatuwid, sinusubukan ng mga tao na makahanap ng iba pang mga target. Sa mga opinyon ng maraming tao, ang mga magsasaka sa entablado ay talagang biktima ng mga nasa karamihan. Bilang kahalili, ang mga naghahaman ay biktima ng mga magsasaka sa entablado. Sa tanghali, 8 tao ang namatay sa mga labanan at 6 ang nasugatan, lahat sila ay mga challenger. Siyempre, iilan din ang nanalo. Pagkatapos ni Linfang at ng mukhang malamig na binata, nanalo na naman ang 5 challenger. Marahil ay sasali sila sa great competition ng Zuyu, napatunayan nila na karapat-dapat silang makasama ang malalakas na cultivator sa entablado. Matapos manalo ang 7 ay walang ibang humamon sa malalakas na magsasaka sa entablado. Napakaraming namatay o malubhang nasugatan kaya wala nang ahas na humamon pa. Sa 7 taong iyon, 5 ang kailangang mapili. Ang 5 taong iyon ay kakatawan din sa Dragon Mountain sa great competition ng Zuyu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 580. Linfang sa 7 taong iyon, 2 sa kanila ang kailangang hindi isama. Sa pagkakataong ito, pumunta ang manager ng event sa 7 ito at nagtanong. Ano sa palagay mo, sino ang dapat na hindi kasama? Nang marinig ng 7 tao ang tanong na iyon, hindi sila nakaimik ngunit nagkatinginan sila at may 2 tao na nakatingin sa dulo. Si Linfang at ang mukhang malamig na binata. Sa kanilang opinyon, ang pisikal na lakas ni Linfang ay brutal ngunit ang nakalaban niya ay siya rin ang pinakamahina. Nakalusot lang si Yu Jian hanggang sa ika-4 na layer ng Zuan Chi. Tibrerag panalo lang iyon para kay Linfang. Kung nakalaban siya ng iba, tiyak na hindi siya mananalo ng ganoon kadali. Bukod dito, kumbinsido sila na madali nilang maiiwasan ang mga suntok ni Linfang at matatalo siya. Ang kanyang dalisay na chi ay napakahina, hindi pa siya nakakalusot sa Zuan Chi layer. Mayroon silang milyon-milyong paraan para talunin siya. Hanggang sa mukhang malamig na binata, kahit na natalo niya ang isang cultivator ng ika-5 layer ng Zuan Chi, ang kanyang pag-atake ay masyadong palihim. Nabasag niya ang sarili niyang talon sa ilang piraso at pagkatapos ay bigla niyang inatake ang nakaitim na damit. Ang iba ay direktang natalo ang mga cultivator ng ika-5 Zuan Chi layer kaya mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Sa makatuwid, naisip nila na si Linfang at ang isa pang binata ang dapat na hindi kasama. Tiningnan ng manager ang 2 binata at ngumiti. Well, hindi ko nasasayangin ang oras mo. Dahil sa tingin mo ang 2 taong iyon ay dapat na maalis, labanan mo sila at kung manalo ka, sila ay maalis.
Kapag natalo ka matatanggal ka, simple lang yan. Natahimik ang lahat nang marinig siya. Talagang napakasimple ng panuntunang iyon. Ang isa ay kailangang lumaban kay Linfang at ang isa ay kailangang lumaban sa mukhang malamig na binata, ang mga matatalo ay matatanggal. Batay sa simpleng panuntunang iyon, ang 5 dagdag na kandidato ng Great Competition ng Zuyu ay pipiliin. Siyempre, may isang problema. Ang 3 na hindi mag-aaway ay hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay at sila ay agad na mapipili. Hindi nila kinailangan na lumaban sa sinuman at makipagsapalaran na maalis. Kaya, walang gustong lumaban kahit na iniisip nilang si Linfang at ang binata ang pinakamahina. Nang makita ng manager na tahimik silang lahat, ngumiti ulit siya at sinabi, "Dahil ayaw mong lumaban, hahayaan ko silang pumili ng isa sa iyo na lalaban, hindi nagbabago ang ibang mga patakaran." Gaano kalupit? Akala ng karamihan. Si Linfang at ang mukhang malamig na binata ay malamang napipiliin ang pinakamahina sa 5. Kung ang mga pinili ni Linfang at ng iba pa ay natalo, mas mawawalan sila ng mukha kaysa sa kung sila ang magkukusa na lumaban. Kung tutusin, nakita na sila ng lahat na nag-away kanina, alam na alam nila kung sino ang pinakamahina at pinakamalakas. "Lalaban muna ako kung ganoon. Pinili ko siya." Sabi ng isa sa 5 taong iyon na mga sandaling iyon habang nakaturo sa malamig na mukhang binata. Hindi niya pinili si Linfang, kahit na napakahina ng kanyang chi, wala siyang ideya kung gaano talaga kalakas si Linfang. Marahil ay may tinatago si Linfang, hindi ito malinaw, kaya ang pagpili sa mukhang malamig na binata ang pinakaligtas na pagpipilian. Kung tutusin, tama naman ang ginawa niya dahil sa huli, siya ang nanalo. Alam niya ang pakulo ng mukhang malamig na binata kaya alam na niya kung ano ang aasahan. Nangangailangan siya ng ilang minuto para manalo. Kaya sasali siya sa Great Competition ng Zuyu. Isang tao ang natitira. Tumingin ang karamihan kay Linfang, siya ang bida sa minutong iyon. Kailangang may lumaban sa kanya at ang listahan ng 5 dagdag na manlalaban na lalahok sa Great Competition ng Zuyu ay aayusin. Ang 5 taong iyon ay pupunta rin kay Micheng. Isa kaya si Linfang sa kanila. Maraming tao ang walang paborbleng opinyon tungkol kay Linfang, mayroon siyang malakas na pisikal na lakas ngunit napakaraming paraan para talunin siya. "Lalaban ako sa kanya." Gaya ng inaasahan, itinuro ng isa sa 4 na iba pa si Linfang at hinamon siya. Kumbinsido siya na matatalo niya si Linfang at lalahok sa Great Competition ng Zuyu. Iba ang iniisip niya kumpara sa una, naisip ng taong iyon na si Linfang ang pinakamadaling talunin. Tumingin si Linfang sa taong iyon na itinuro sa kanya. Ito ay isang binata na nakasuot ng sayan na damit. Nakita na ni Linfang ang taong iyon na lumaban kanina, ang lakas niya ay ang bilis niya. Sobrang bilis niya, sayang naman yung mukhang may sakit na lalaki. Naisip ng karamihan nang makita nila kung gaano kabilis ang taong iyon. Para sa kanila, walang pag-asa si Linfang. Kahit malakas siya, masyadong mabilis yung isa. Hinding-hindi makakalapit si Linfang sa kanya. Tiyak na matatalo si Linfang. "Sige, lumaban ka," naiinip na sabi ng iba. Sila ay naiinip na makita kung sino ang kukuha ng bukas na lugar para lumahok sa Great Competition ng Zuyu. Ang binata na nakasuot ng sayan na damit ay malamang na manalo. Ang binatang iyon ay nakatingin kay Linfang na may ngiti na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Sinabi niya, "Nakita mo akong lumaban, wala kang pag-asa. Mayroon kang mahiwagang pisikal na lakas ngunit hindi mo ako matatalo. Ayokong masaktan ka kaya dapat bawiin mo na lang. Sasali ako sa Great Competition ng Zuyu, walang duda tungkol doon. Kahit gawin mo, wala kang pag-asa." Nang marinig siya ni Linfang, naramdaman niyang nagbibiro ang lalaking iyon. Kahit na walang pakialam si Linfang, nakangiti pa rin siya sa parehong paraan, walang makakakilala sa kanya sa sandaling iyon. Mukha siyang may sakit at laging nakangiti na parang sikat ng araw. Hindi na siya gwapo at outstanding gaya ng dati, kung hindi ay malamig na siyang tumitig sa taong iyon. Sa bago niyang mukha kailangan niyang ngumiti. "Ikaw ang pinakamahina sa kanila, pero sinasabi mo na wala akong pag-asa sa kompetisyon. Sa tingin mo gagawin mo?" Nakangiting sabi ni Linfang ngunit walang ngiti sa kanyang mukha na ikinatigil ng isa. Agad niyang tinitigan ng malamig si Linfang at sinabi, "Binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay noon pero ngayon nalampasan mo na. Sa palagay mo ba ay maaari kang manalo ng anumang bagay na umaasa sa iyong pisikal na lakas? May itatanong ako sa'yo, sigurado ka bang maabyutan mo pa ako?" Pagkatapos sabihin niyon, ang tao ay naging isang ilusyon at lumitaw sa kaliwa ni Linfang, pagkatapos ay sa kanan, pagkatapos ay sa likod. Gumagalaw siya sa bilis ng liwanag. Siya ay nagpakita sa harap ni Linfang at pagkatapos ay nagpakita muli sa kanyang unang posisyon. Ang bilis niya ay hindi kapani-paniwala. Gaano kabilis. Naisip ng karamihan na humihingal sa pagkamangha. Talagang tama siyang pumili kay Linfang. Pagkatapos ay malamig niyang tiningnan si Linfang at sinabi, "Nakita mo ba iyon? Hindi ka man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Kung inatake kita, paano mo ako haharangan? Kung hindi mo ako maabot, paano ka lalaban?" Kumikislap ang mga mata ni Linfang sa kakaibang paraan. Pagkatapos ay gumalaw siya, isang hakbang pasulong. Malamig na nakatingin sa kanya ang nakasayan na damit. Gusto talagang mamatay ni Linfang. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay nagyelo. Nakatayo pa rin doon si Linfang, ngunit sa pagitan nila, nakakagulat, ilang Linfang ang lumitaw. Mga anino. Mga sobrang anino iyon. Sampal. Isang malakas na sampal ang kumalat sa hangin. Ang nakasayan na damit ay nasampal na lang sa marahas na paraan at agad na napaluhod sa paghagulgol sa sakit. Puno ng dugo ang bibig niya. Parang nagiinit ang mukha niya. "Sa tingin mo ba mas mabilis ka?" Tanong ni Linfang habang nakatingin sa kanya.
Ang mga salita ni Lin Fang ay parang kung ano ang maaaring sabihin ng isang ama na pinapagalitan ng kanyang anak, tila kakaiba. Ang nakasaya na damit ay nagtaas ng ulo at blangkong tumitig kay Lin Fang, mabilis siya. Maaari ba kitang matalo o hindi? Tanong ni Lin Fang. Duguan pa yung nakasaya na damit, umubo ng dugo. Lalong sumakit ang mukha niya habang umuubo. Sinabi niya na siya ay napakabilis at hindi siya maabot ni Lin Fang. Na si Lin Fang ay walang oras para mag-react. Ngunit sa sandaling iyon, mas mabilis si Lin Fang kaysa sa kanya at sinampal pa siya. Wala na siyang time mag-reply, natambo pa siya. Inakala ng lahat na mukhang isang nakakatawang panoorin. Lahat ay tumatawa at tumatawa ng mapanukso, pinili niya si Lin Fang bilang kalaban.